worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ay, good morning. Good morning, Jesus. Morning, Comfy family. Ayan, kamusta kayo today? Yes, yeah, alive in Christ. Amen. Hallelujah. Let us pray. Let us pray. Lord, again, good morning, Jesus. And good morning, Comfy family. Hallelujah, hallelujah. The spiritual food for today. Sa inyo po ang kaalaman, karunungan, and most especially the anointing be upon us. And may the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Mr. Lord. Ali, yung mga Hallelujah. prayer meeting mo, kamusta ba? Ayan, thank you Lord at ako'y nagpupurit ng papasalamat sa Panginoon kasi nga yung mahabang holidays natin, enjoy na enjoy at thank you Lord kasi nag-start na kami ng yung pagkatapos ng untas napuntahan ko yung prayer meetings ko na hindi ko nakuha nung Monday. Yan, sinadya ko yung para magkaroon din sila ng prayer meeting this week. Tapos yung tumana kanina ay kahapon, ginanap namin sa Providence. So, thank you, Lord. At patuloy na yung ramdam natin yung kauhawan ng ating mga kapatid na makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Ano, Mr. Otan. Ayan, thank you, Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat ako kay Lord. At ito na naman, magamit ni Lord. Ayan, yung mga pinupunta namin prayer meeting, is Kondo. Kagabi, nag-prayer meeting kami. Nag-advance si Ninang Charity yan, sa Ebanghelyo Prayer Group. Dahil mamaya, may patay sila, nandun sila. Kaya
humingi ng favor na i-advance yung prayer meeting. At mamaya, sa C5, yan. Mamaya, hintayin nyo na dadating kami dyan mamaya sa C5. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Today, ang ating spiritual food, it is about Psalms 25, verse 5, Joshua 1:8, and 1 Peter 5:8. That would be our spiritual food for today. At the Lord has been so good to us at na-bless tayo ng Kanyang Word. So we will be focusing on the teachable spirit and the meditating on the Word of God and the awareness of our surroundings, the spiritual awareness. Those are the spiritual food that is prepared by God for us today. At tingnan natin yung ating word for this week. Sino malinaw ang mata? Ayan. Memory verse of the week. Didikit mo dito. Huwag malayo. Parang yan. Dikit mo pa. Sa bibig mo. Hindi. Parang hindi siya hahabo. Ganito. Hello. Para bang 1 inch lang. Yan. Opo. Hebrews chapter 6 verse 1. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. Sige. Merong verse 3 ba yan? Parang hindi pala verse 1 lang yan. Verses 1 to 3. Kung ito ang will ni Lord. So, I thought, verse 1 yan. 6:1. No, it is 6:1 to 3. 6:1 to 3. So, ayusin lang natin, So, sama-sama, nako, sobra sa pagpapala ito. Kaya, wag natin misinterpret o ma-misunderstand natin yung salitang living the tenets or the starting points or the beliefs or the principle ng Christian doctrine. No, hindi yun ang ibig sabihin niya. Kaya napakayaman yan, mga kapatid. Yung living, yung hindi iwanan, that should be our foundation for us. Actually, it is an exaltation for spiritual maturity. Kaya may in connection with Joshua 1:8 and 1 Peter 5:8 and in connection with Psalms 25 verse 5. Naku, kayamanan yan. Kasi kakaiba to yung repentance of dead works. Medyo, ay nako, thank you, Lord, that would be our Sunday fellowship also, no? Sa ating word. Diyan, yung repentance of dead works. Nung pag-unang basa mo, ang pagkakaunawa mo diyan ay hingi ng tawad. So, pag tumatanda ka kay Lord, huwag na pabalik-balik ng hingi ng tawad. Isang insight diyan, Let us go on to maturity and spiritual awareness of what's happening in our personal lives and in our relation with our Lord Jesus Christ. Manifested yung yung be fervent in spirit and love covers multitude of sin. Right, Minister Ali? Opo. An introduction to your subject matter. Yan, ito po sa akin. At bakit ba lagi tayong hingi ng tawad? Bakit ba para bang talunan? So sabi ko, Lord, bigyan mo naman kami ng sabi nga ni Minister Otan kanina, offensive study. Bago pa lang maganap, magkaroon na kami ng kaalaman na yun yung magiging resulta. So, yun, binigay nga sa akin itong alertness para ma-prevent instead of curing, hingi ng tawad, pasensya,
dapat malaman na kaagad natin yung magiging resulta ng mga kaganapan, mga actions natin. Kaya yan ang binigay sa akin. Meaning, ang meaning Ay, po ng... mamaya mo na itutuloy. Opo, Ini opo. introduction lang natin. Kasi dyan sa Hebrews 6, 1-3, meron diyang 6 tenets. Yung pag sinabi pa lang tenets, another word dyan ay beliefs or principles. Principles, So, opo. 6 yung tenets dyan and it was categorized into 3. So, napakayaman yan. Ano? Kaya kailangan na, Minister Otan, di ba kailangan, ano yung gagawin natin? Mic mo, nakalimutan mo. Ayan. Ayan. Read and study the Word of God. Ayan. Para Naku. Kayamanan yun. Kaya that is our spiritual food for today. But yesterday, sabi ko, meron akong nakitang isang tao na sa ating fellowship, do sa ating anniversary, at fellowship with fellow workers, elders, lahat nandun tayo kasi 42 years, imagine. Sa akin, ito ata yung unang pagkakataon o meron ng ganito. Bukod doon sa annual anniversary natin na ang dami natin, ano? Parang isang, ano tawag dyan? Company, ano? Isang pisa, sabi nga nila. Ano yung pisa? Yung We family. came from the same womb. Brethren. Fellow brethren, ano ha? Ang ibig din sabihin niyan, saints, brethren, Opo. disciples. That was last Sunday, kaya natupad, ano? O again, kung kayo ay nandun tayong tatlo, di ba? Opo. Sino yung nakita niyong pinakamasaya? Actually, ako masayang-masaya kasi kasi yung mga karanasan ko doon napakaganda na hindi ko talaga makakalimutan. Kung bigay ka ng 3 o isa lang. Na-realize ko na palagian pala dapat nating bigyan ng kahulugan yung mga nagpasimula. Yung lagi natin i-recognize. Lagi natin sila, kung wala sila, wala kami. Yun yung kagalakan ko. Kasi imagine 42 sila, halos kasabayan ng Comfy. Kung wala kayo, malamang wala kami. Ayan. Kaya yun, tonto, ako doon Ayun sa ang nakita mo. Siyempre, yung recognition, bibigay tayo ng parangal, of course, but it is all for the glory of God. Tama yun na if we look back, kung wala yung naunang, kaya nga 2 Timothy 2:2 tayo, no? Oo. Ikaw, Mr. Otan. Yung akin, nakita kong talagang galak na galak. Si Nanay Berenes. Ayan. Natupad yung kanyang ninanais na laging makasama ang buong family. Kasi pag tinignan mo, nung pagdating pa lang natin doon, grabe na yung pagtanggap niya eh. Tapos pag tinignan nyo, medyo may edad na siya, sabi ng mga anak, si nanay, nakatatlong punta na doon sa resort. Ano ba ginagawa doon sa resort? Parang pag tinignan mo, hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya. Punta 3 beses. Yung kagalakan niya na makita tayong lahat na sama-sama na talagang nagpupuri kay Lord. Tapos yung bonding, yung sharean, tapos kamustahan. Talagang makikita mo rin yung talagang kagalakan niya. At lalo na nung kumanta yung buong angkan niya. Parang pag tinignan nyo, halos lahat pala dun sa umatid ng fellowship, halos lahat ang kanya. Amen. So, we celebrate our life in Christ. Every day of our lives, come to think about it, yun na celebrate every minute of our life in Christ. Parang minute, parang masyado naman itong madiin. Madetalye. Kasi there are times na meron naman tayong ups and downs, difficulties, hardship, but still the constancy of God's faithfulness and truthfulness sa Deuteronomy 31 verse 6. Ano? Ako, meron akong nakitang masayang-masaya. Di ba sabi ko sa inyo, hindi ko sasabihin. Gusto niyo bang tawagin ko? Reveal. This is the reveal. Ito yung
ito, revelation to. Si Minister Arnold, yan, tuwan-tuwa. Bakit ang saya-saya mo? Ngayon lang kita nakitang ganun tsaka ano siya, magiliw siya. Okay? Iba yung magiliw tsaka masaya, di ba? Sige, tanungin natin siya. Makikita na yung color ng damit mo ngayon. Kanina, parang may... ayan. Bakit? So, ikaw ang napili kung ang saya-saya mo doon sa ating koinonia. Yeah, thank you, Lord. Alam naman po natin na yung Laia is 1 year old lang, younger sa church. Yung early years ko po sa Comfy, isa po yan sa outreach na pinag-assignan po sa akin. At maski naman hindi dito sa Laia, basta may mga ganyang anniversary, tapos nagagamit ka. The best thing is yung nagagamit ka doon sa celebration na yon. Sobrang katuwaan ko. At saka yung mga kapatiran, sa totoo lang po, kaligayahan po ng mga worker ang makita po yung mga member, lalo na po yung nandoon since the start. That encourages us worker. Yun po yung premyo na namin, mga worker, ang makita naming nananatili ang mga kapatiran. At higit sa lahat po, talagang mararamdaman nyo po sa kapaligiran po yung excitement ng mga tao po. Yun po ang isa sa nakakaligaya din po sa akin, sa atin po, na pag naramdaman yung welcome na welcome, kasi alam ko, natapos na yung anniversary natin last time, nakaabang na naman yan next year kung ano na naman ang gagawin nila para sa atin. At yan po yung nagaganap din po sa lahat ng prayer meeting. That makes me happy. Amen. Now you know. Now you know. Hindi, tsaka kaya siya napili ko na parang ang saya-saya niya. Parang sila dalawa ni Brother Eno, walang tigil ng awit. Awit ng awit. Lord. Tsaka alam ko kung ba't siya tuwan-tuwa. Kasama niya yung dalawang anak niya. Hallelujah. Si Sister Maggie, nakita ko ang lit-lit. Teacher na pala. Binibiro. Kala ko baka mamaya. Pabili ng candy, ganun. So, ibig sabihin, may edad na talaga tayo, no? Nakita mo, sabi ng tatay, mano. Pagtingin ko, kala mo yung mga namamaskong maliliit. Tapos biglang sabi, oy, nagtuturo na yan. Ha? Teacher na pala. Speaking of teacher, kailangan magkaroon tayo ng teachable spirit. Mauna na ako. Kasi dito sa food natin spiritual, nasabi ko nga sa inyo, yung sabi doon, show me your ways, O Lord. Tapos, lead me in your paths. Teach me teach me the way of your salvation. So, basahin ko ulit, ha? Ito yung 5. Show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me. For you are the God of my salvation. On you I wait all day long. So nasama ko na to pagdating nung pagkatapos nung 43 going 44, lagi kong nasasambit yung may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord, our rock, our Redeemer. So, nasasambit ko lagi yon kasi what is in the heart comes out of the mouth. Kailangan babantayan din natin yung ating mga pananalita kasi nandito ang life and death sa Proverbs. Pakitingin nga kung hindi ako nagkakamali, 18:22, tsaka sa Ephesians 4 na 26, na kailangan words that edifies or builds. There are times na yung nasa puso mo kasi minsan lalabas, kaya lagi kong, it is a prayer. And now the prayer also, it is a beautiful prayer na, show me your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth, inulit-uli, and teach me.
For you are the God of my salvation. On you I wait all day long. So again, the picture here is a teacher. Be teachable as Christian. Sabi nga mamaya ni Minister Otan. And then, si Lord ang leader. And also, in other ways, we lead people to the Lord as Christians. Ngayong umaga, kung yan ang prayer mo, sino ba yung makikita mong makakasalamuhan na ililid mo kay Lord? And the God of my salvation. The three images or picture here is a teacher, a leader, and a Savior. So yun yung pagpapala na ako ngayon kasama na yung pagdarasal na yung nasa puso, lalabas, kailangan pleasing kay Lord. Tapos yung direction, your path, being teachable. Kasi there are times na marunong tayo, mas marunong tayo, but still limited pa rin ang ating capacity as humans. We must rely on Joshua 1:8 and be aware in 1 Peter 5:8. So, speaking about this word, the Lord has led us to this song. If you remember this is a beautiful prayer and a beautiful song. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. Lord, I need you in my life. I am nothing without you by my side. Teach me to do your will, for you are my God. I will sing, I will worship the Most High God. You are the stronghold of my life. I am blessed to have you by my side. You are the strength of my life. I want to give back all the glory to you, Lord Jesus. Lord, I need you in my life. Yes, we are nothing. Amen. 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 Yes, yes, Thank yes. you, So, Lord. dun sa Psalms 25, verse 5, it is a beautiful prayer na asking for direction, the path that we have to go through, the safety, our salvation, our Lord Jesus Christ. Kaya yun yung substance ng a beautiful prayer. And meron namang blessing ang mga merong teachable spirit. Amen. Meron din na, there are times na minsan pagka merong instruction o pagtuturo, napansin ko lang na minsan merong defense mechanism without knowing it, para bagang yung defense mechanism, hindi naman siya pinagagalitan o hindi naman siya may pagkakamali or something, but minsan mabilis tumakbo yung utak ng pag alam mo, merong pagtuturo o instruction o
normally, pagka may correction, of course, medyo may kurot ng konti. Human But, oh, instinct. yes. Pero, as time goes by, pag nabago na yung having a teachable spirit, ikaw ang mapagpapala eh. God will bless you and you will find rest. Alam mo ba yon? Naalala mo ba na isang symbol ng Christianity na hindi napapansin ay yung Matthew 11:28 to 30? Di ba, ang alam natin, katulad dun sa Hebrews 1:1 to 3, yung sa resurrection, eternal judgment. Grabe yung, hindi Hebrews 6:1 to 3 yun, na napakayaman sa nire-reveal na dapat nating maunawaan at maipamuhay. So pag may teachable spirit, yung isang symbol dyan, yung yung sa pamatok. Naalala mo ba yun? Yoke. Ayun. Kaya God, kasi siya ang nagre-renda eh. So, teachable spirit, and I will give you rest. So, isa yun sa blessing or benefit ng having a teachable spirit extracted to dun sa Psalms 25 verse 5. Isa na, dalawa, siguro mga ilang lang. Bibigyan ka rin ng pangako ng more wisdom and understanding as you seek Him. Sa Mark 4:25, pakibasa mo o ako na lang mabilis. Ako, to. To those who listen to my teaching, more understanding will be given. But for those who are not listening, even what little understanding they have will be taken away from them. So having a teachable spirit, it benefits us. Una, the Lord will bless you for it, and He will give you rest. God promised to give you more wisdom and understanding. Not only knowledge, it is wisdom and understanding. So you see through in God's point of view. There is an insight in a situation that God will reveal to you. In every situation, pag hiningi mo yung kanyang, you have a teachable spirit na sa mga pangyayari, hindi lamang yung kita sa labas, but there is an insight on the true nature of things, and you have a God's perspective. Naku, kayamanan nito if you have a teachable spirit. And isa na lang, pagka nakita na ni Lord na yung sa 7, naalala ko to dun sa ating Billness na bahay, sa Matthew 7:24. Ang wise na house builder ay nakatayo sa bato, hindi sa buhangin. Meaning to say, not only having a knowledge of the Word of God, but the one who obeys the Word of God. So, pwede kasing having a knowledge, but ang wise, sabi ron, ay yung sumusunod sa salita ng Diyos. So, yan yung unang-una na pagpapala na teachable spirit, and how and the benefits of having a teachable spirit. Now we go to Minister Otan. Hallelujah. Thank you, Lord. Sa akin naman, yung Josue 1:8. Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulay mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Thank you, Lord. Kahapon kasi, pagtapos ng GMJ, sabi ni Pastor sa amin ni Tatay Ali na, tayo sa GMJ, ano ba yung ipe-pledge mo, ikukumit mo kay Lord? Ngayon, nag-iisip ako, ano ba yung ipe-pledge ko kay Lord? Ano ba ngayong taon na, itong buwan na to, ano ba yung ikukumit natin kay Lord, ipe-pledge natin? Kagabi, hanggang sa pagpunta sa prayer meeting, hanggang sa pag-uwi, hanggang kaninang 3:00, nag-aanap ako. Parang pag tinignan mo, ang dali-dali lang na ipe-pledge mo, ipapangako mo kay Lord, parang ang dali-dali lang. Kahanap ako ng hanap,
Kaso pag nakakita ko, tapos i-apply ko sa sarili ko, parang hindi magiging buhay. Ngayon, yung nakita ko i-pledge, yung read and study the Word of God. Ayan. Pag tinignan natin, read and study the Word of God, kailangan tayong mga Kristiyano, tayong manggagawa ng Diyos, kailangan consistency na nagbabasa at nag-i-study, nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit ito yung pledge ko? Kasi minsan, dumadating sa akin na yung pagbabasa, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, dumadating sa akin na parang minsan nakakaligtaan. Minsan parang relax ka lang kasi, bakit kabo? Kasi, kung bakit nagiging relax ka, kasi yung pagtinignan natin dito, kasi lagi akong nahahatak ni pastor. Di ba parang pag tinignan mo, lagi kang nahahatak. Lagi akong nakakapag-drive kay pastor. Parang pag tinignan mo, naisip ko nung una, mag-aaral ako. Tapos hindi naman ako makakapag-prayer meeting. Parang pag dumadating ang time, parang nagiging ka na nakakalimutan mo na magbasa, nakalimutan mo na yung tuloy-tuloy ba? Kasi pag kailangan, sabi dito, pag bulay-bulayin mo araw at gabi, parang matupad mo to Parang sasagana tayo. Ngayon, dumating ang time na parang ang nangyayari sa akin ngayon, parang nagiging relax lang ako. Parang pagkagising mo sa umaga, magpe-pray ka lang. Tapos magmo-morning devotion ka lang. Parang pagkatapos, dadating ang time, pagkatapos ng morning devotion, aalis ka naman at magdadrive ka lang. Parang nangyaring ganun. Ngayon sabi dito, kaya nga sabi pa lagi ni pastor, kailangan tayong mga manggagawa ng Diyos, offensive study. Na pag tinignan natin dito, offensive study, kahit pag tinignan natin, kahit wala ka pang assignment, o kahit pag tinignan natin dito, kailangan laging always ready. Kailangan laging may baon na salita ng Diyos. Kasi ang manggagawa ng Diyos, hindi mo alam kung kailan ka tatawagin, kung saan ka papupuntahin. Kailangan, sabi dito, kailangan lagi kang handa. Alam nyo, isang pinakamaganda na sabi doon yung offensive study na ginawa ng mga sisters of faith, nila Tita Rhea. Alam nyo kung bakit? Kasi si Sister Ana dati, okay lang siya. Hindi rin siya nag-aaral kasi alam naman ako nagtuturo. Tapos wala lang siya, okay lang siya. Tapos ngayon, nung sinabi ni Tita Rhea, ang magtuturo sa atin yung sa ating morning prayer ang magtuturo, kung sino ang mabubunot, siya ngayon magtuturo. Ngayon, ang nangyari ngayon kay Sister Ana, pagtapos kong magturo, dati pinababayaan lang niya. Pagtapos kong ngayon magturo, inaaral na niya, binabasa niya na. Ganon, sa buhay ko din, sabi nga, ano ba ipe-pledge ko ngayon? Sabi doon, kailangan yung consistency. Kailangan tuloy-tuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy sa pag-aaral ng Diyos. Kasi sabi doon, bulay-bulayin mo araw at gabi upang matupad mo yun Kasi may reward naman May reward dito na sinasabi dito. Bulay-bulay araw at upang matupad ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Di ba napakaganda? Magiging masagana ka at magiging matagumpay sa buhay. Kaya dito sabi nga, ngayong darating na to, ang pledge ko kay Lord na ipinagpe-pray ko kay Lord yung commitment na to, na lagi kang magbabasa at laging mag-aaral ng salita ng Diyos. Pag tinignan nyo, kailangan din mag-aral ng salita ng Diyos, kailangan magbasa, kasi yung daddy ko, nagpadala ng libro, parang 5 box yata yung pastor, puro libro.
libro. Basta, Mr. Ali, puro libro. Baka naman. Oo, ang gagawin nga, ang request ng daddy ko, lalagay dyan sa library, tapos kung sinong gustong mag-aral, babasahin. Kaya thank you, Lord, kasi sabi doon, nandun na yung katagumpayan. Sasagana ang buhay, aayos ang buhay. Kasi eto na yung buhay natin. Na kailangan, sabi doon, kailangan laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon, meron ako ibibigay sa inyo, bibigay sa atin na ano ba yung nagiging benefits sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi dito, study the Word of God helps us to be fruitful. Magiging mabunga. Para pag tinignan mo, magiging mabunga. Kasi pag tinignan mo yung mga tinuturuan mo, para pag tinuturuan mo, tapos wala namang makuha sa'yo, nagkukwento ka lang, tas paulit-ulit, parang pag tinignan mo, hindi mamubunga. Hindi mabubunga yung mga tinuturuan mo. Kaya sabi dito, yung study makakatulong sa atin para tayo ay mamunga. Nakalagay yan dito sa Psalms 1, 2-3. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gagawin, siya'y nagtatagumpay. Kaya pag tinignan natin dito, kailangan nating laging magbasa, kailangan natin laging mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi ito na yung buhay natin eh. Ito na yung buhay natin. Kaya sabi doon, katulad mo'y punong kahoy sa tabi ng batisan, hindi ka matutuyuan. Ibig sabihin, pag sinabi, eto ituro mo, meron. Pag tuturo mo, meron. Kasi, parang yung offensive study ka, meron kang laging revelation na galing sa ating Panginoong Kristo. Kaya, kung sakaling tawagin ka, lagi dapat handa. Kaya sabi doon, kailangan magiging fruitful. Katulad daw ng puno, nakatanim sa batisan. Hindi matutuyuan, laging sagana ang kanyang dahon. Yung pangalawa dito, na sinasabi dito, study the Word of God, help us discover our next step. Diba? Yung next step na gagawin mo, ipapakita sa iyo. Kasi sabi nga doon sa awitin, kakanta ko, sabi doon, sa Psalms 119, 105, sabi doon, salita mo'y liwanag ng aking buhay. Patnubay sa aking daraanan, hindi pagpapalit, maging sa ginto at pila. Tanging ikaw, Jesus, ang aking kailangan. Parang pag tinignan natin dito, yung discover our next step. Sabi doon, yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Diba? Alam mo na kung ano yung susunod na hakbang mo. Hindi ka magkakamali sa iyong desisyon. Kasi may salita ka ng Diyos, may patnubay ka ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya importante yung nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi pag may aral ka ng salita ng Diyos, mayroon kang revelation na galing kay Lord, ano yung gusto mong susunod na step na gagawin mo, magagawa natin. Kaya thank you Lord nga sa pag-aaral nga ng salita ng Diyos. Unti-unti na ipinagpe-pray nga kay Lord na unti-unti na itong taon na to,
Yan ang maging commitment na laging magbasa, mag-aral ng salita ng ating Panginoong Heso Kristo. At alam natin, pag ganun ang ating ginawa, nadyan na yung katagumpayan ng lahat ng ating gagawin. Hindi tayo magkakamali. Kasi alam natin yung salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya lahat ng gagawin mo naka-itemize, nasa tamang daan. Yung pangatlo dito, sabi dito, study the Word of God. Keep us from sin. Pag tinignan mo, pag meron kang salita ng Diyos, malalayo ka sa kasalanan. Sabi nga dito sa Psalms 119, verse 11, ang banal mong kautusan, sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Di ba yung tinapik nga ni Tita Rhea, yung kasalanan, di ba parang paulit-ulit na kasalanan? Ngayon, pag tinignan mo, pag-aral ka ng salita ng Diyos, malalaman mo kung ano yung tama't mali. Malalaman mo kung ano yung dapat mong hindi dapat gawin. Malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin pag tinignan natin. Dapat nga nung pagkasabi ni Pastor, ang pumasok sa isip ko kagad, ang magiging pledge ko yung kasalanan, hindi na magpapatuloy. Ang kukuhain ko sanang verse, Psalms 19, verse 12, no one can see his own error. Para pag tinignan mo, kasi sa totoo lang, hindi mo naman aaminin na makasalanan ka. Pag tinignan mo, hindi mo aaminin na nagkasala ka. Kaya nga sabi dito, pag tinignan natin dito, hindi mo aaminin. Hindi mo siya tatanggapin na kasalanan. Ang mangyayari sa iyo, 'di ba? Sabi doon sa salita ng Diyos yung nagkukubli sa kanyang sala, hindi mapapabuti. Ngunit ang nagbabalik loob at nagsisisi, mas maganda yung mangyayari. Kaya pag tinignan natin dito, pag meron kang salita ng Diyos, malalaman mo, natatanggapin mo na meron kang pagkakamali. Kasi minsan ibiniblame mo yung pagkakamali mo at hindi mo tinatanggap ang iyong pagkakamali. Lagi ko nga pinagpe-pray kay Lord kung bakit yun ang kukuhain ko. Ang pinagpe-pray ko kay Lord kasi ang prayer ko kay Lord hindi magpatuloy sa kasalanan. Kasi sabi nga, hindi mo naman tatagawin kasalanan. Minsan may mga kasalanan na nakala mo sa tingin mo tama, pero kasalanan pala. Pag tinignan natin dito, yung pinagpe-pray ko na kasalanan, yung sabi ko, ang prayer ko kay Lord, Lord, pag meron akong nagawang hindi tama, agad mo ako i-correct. Maliit pa lang yung kasalanan, i-correct mo na kagad ako. Kasi para pag tinignan mo, ang hirap na palalakihin yung kasalanan, ang hirap na tatagal ang kasalanan, i-blame sa iba, para yung kasalanan mo, ikukubli mo, magsisisi, pag tuturo ka ng iba, samantalang, di ba, Isaiah 1:18, hingi mo lang ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. Kaya ang prayer ko kay Lord, sabi ko, Lord, kung ako man may mga maliliit na mumunting kasalanan, i-correct mo na kagad ako. Kasi ayokong patagalin. Ayokong patagalin kasi pag lalong kumalos, tumagal ang kasalanan, lalong mas mabigat ang pataw ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, yung maliliit pa lang, turuan mo ko na i-correct mo kagad ako para hindi ako magpatuloy sa kasalanan. Kaya sabi doon, study the Word of God, keep us from sin. Malalayo ka sa kasalanan. Pagpuspos ka sa kaaralan ng salita ng ating Panginoong Heso Kristo. Meron ako isang experience doon sa yung kasalanan na minsan ibiniblame mo, kala mo, hindi mo tinatanggap na kasalanan. Dumating ang time, siguro matagal na taon na to. Merong isang sitwasyon na New Year. Di ba, pag New Year, ang nangyayari dito, ang nangyari noong New Year na yun, merong nilabas na red wine. Red wine lang.
Ngayon yung red wine na ganun, nilabas. Tapos ang ginawa ko, sabi ko red wine naman eh. Ang ginawa ko, tumagay ako ng tumagay. Hindi ko na malayan na nahihilo na ako. Ngayon sa tingin ko, hindi naman yun. Parang red wine lang naman eh. Hindi naman ganun eh. Sa tingin ko. Pero ang sabi ko, laging ang prayer ko, Lord, kung meron akong maliit na kasalanan, korekin mo ko. Alam nyo, nung dumating ang time, nung New Year na yon, tapos, January 1, nagpagawa ko ng motor. Pinapalitan ko ng mags yung motor. Maayos yung pagkakagawa ng motor. Ngayon, nung paalis na ako, tumatakbo na ako ngayon. Pag akyat ko doon sa bridge, doon sa may Chinatown, buti pa akyat. Pag akyat kong ganun, bigla-biglang natanggal yung gulong. Natanggal yung tornilyo na nakakabit sa gulong. Bigla ko na pull stop, pumreno ko, nasadsad ako. Ngayon sabi ko, Lord, ano ba yung nagawa kong kasalanan? Pinaremind kagad ni Lord na, anak, yung ginawa mo kasi, yung red wine kasi, para lang sa may mga sakit sa bituka at saka nagpapatunaw lang na konti-konti lang. Ang ginawa mo, anak, nilaklak mo. Kaya sabi ko, Lord, sorry. Kaya dumating ang time, pag merong nag-aabot na ng red wine, C28, pag tinignan natin, C28, yung saktong yung jigger lang, na parang pampatunaw lang doon sa kinain. Kaya sabi dito, importante yung nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi pag inaral natin ang salita ng Diyos, sabi doon, may reward ang ating Panginoon. Sabi niya, magiging masagana at magtatagumpay ang iyong pamumuhay. Kaya thank you, Lord, na sabi nga, yun ang aking prayer ngayon na consistency, na kailangan laging magbabasa kahit walang prayer meeting, kahit magdadrive lang, kailangan mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi sa pag-aaral ng salita ng Diyos, diyan tayo namumunga sa salita ng Diyos. Alam natin kung ano ang ating susunod na gagawin. At diyan sa salita ng Diyos, malalayo tayo sa kasalanan kasi mapapag-aralan natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya ang ating pamumuhay magiging matagumpay. Amen. So, sabi nga, the book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. So, read, study, meditate, observe, meaning to say, obey. Diba? Naalala nyo sa John 8:31-32, if you love me, if you are really my disciple, you will obey the word of God, and the truth will set us free. So, pag sinabing meditate, another word dyan ay kung pamilyar ang mga misis, ay pag kayo'y naglalaba, nagbababad pa ba kayo? O Clorox na lang? Babad pa rin. So, to meditate on the Word of God is to be soaked in the Word of God. Ayan. So, we'll have a break for a while. Then we'll go to our fellow worker, Brother Ali. But we have a mga greetings. Ayan. Yeah, today is November 8, 2024. Happy birthday kay Sister Jan Ignacio ng ating Bulacan. Yeah, hallelujah. Sister Greenland, Sister Jan Ignacio. Sister Maricel Zamora,
Dalawa lang po sila. November 8, solong-solo nila yung araw na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hindi, nagtatanong kasi Kanta si muna Arnold. tayo, huwag kang mayayanig. Amen. Thank you, Lord. Huwag ka masyadong Hallelujah. mayayanig, no? Hallelujah. Amen. Amen. Kaawitin daw, huwag ka mayayanig. Ayan na. Yes. Awit po tayo, mga kapatid. Yeah, thank you, Lord. Yan, sabay po kayo. Whoop. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Huwag kang mayayanig kung hindi tinutugon ang panalangin mo. Maghintay, magbantay, manalangin ka. Patuloy kang manalangin. May magandang mangyayari sa'yo. May magandang mangyayari sa'yo. May magandang mangyayari sa'yo. Yan, thank you, Lord. At yun nga, actually, ang merong isang salita na narinig ko noong Monday. Kahit na nasa malayo ako, nakikinig ako. Actually, nasa opisina ako ng assessor's office. Ang hindi ko makalimutan yung, patuloy na lang ba tayong hihingi ng tawad? Patawad. Kasi naranasan ko yun eh. Yung gusto kong itigil na yung aking bisyo, yung paninigarilyo. Ang tagal. Hingi ako ng tawad kay Lord. Pagka inuubo na ako, may sakit na, pag gumaling, hayan na naman. Sabi ko sa sarili ko, I've been good for a week. I will treat myself with a stick. Tuloy na naman. Tapos, meron pa akong sinasabi noon na, it's so easy to quit smoking, sabi ko. I have done it so many times. Di ba? Ironic, di ba? Yung para bang paulit-ulit na lang. Sige, paulit-ulit na lang. So sabi ko, Lord, ganun na ba ang buhay namin? Sabi ko, bigyan mo naman kami ng yung warning man lang. At binigay sa akin tong alertness. Be alert. Sabi doon sa 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Sa Tagalog, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. So, yan, binigyan na tayo ng discernment. Malaman natin yung consequence ng ating ginagawa or gagawin. Yan, kaya thank you Lord. Kasi alam naman natin na yung prevention is a lot better than cure. Bago pa lang maganap. Yung nga, natutuwa ako dun sa napag-usapan namin ni Minister Otan kanina, bagamat maiksi lang, sabi niya offensive study. O ganito rin ito. Actually, katuluyan ito nun sa kanya yung observe. Kasi kung observant ka, malalaman mo yung
kahihinatnan ng mga bagay-bagay. So ang katangian ng isang taong alert, meron siyang spiritual awareness. Lagi siyang aware na ang presensya ng Diyos ay laging naandyan. Tapos, pangalawa, always vigilant against sin and temptation. Kasi na-define naman na natin yung mga yan eh. Alam na natin, kilala na natin sila. So, vigilant. Tapos, preparedness for spiritual battle. At ang pag-prepare, walang iba kundi pag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Kasi yan yung piniprepare talaga tayo ni Lord dyan eh. At ang sunod ay dependence on God's strength and wisdom. Hindi talaga natin kakayanin kung sa sarili natin. Ako nga kung ano-ano pa yung alternative na ginawa ko, may candy, may chewing gum, hindi effective. Kailangan talaga ang power ng Diyos. Tapos yung wala akong kakayahang humindi. Pag na-offeran ka, lalo na mga stateside, sa Blue Seal. Ang tawag namin nung araw ng Blue Seal Military. Abo. Di ba? Malapit kami sa Clark din, di ba? Maraming tatrabaho sa amin na taga doon. Na-offeran ka ng lalo stateside. Naku, hindi ako makahindi. Wala akong kakayanan na tumanggi. Ngayon, hindi ko na siya nai-enjoy. Actually, malayo pa lang yung may usok, naamoy ko na eh. Kaya, dependence on God's strength and wisdom. Alam niyo, practical application ng being alert. Ayan, prayerful vigilance. Ibig sabihin nito yung lagi tayong nananalangin kay Lord, vigilante, yung hindi ka... Watch and pray, Watch and Sabi pray, ni Jesus Christ, watch and pray. Hindi ka naglulubay. Oo. Tapos, scriptural meditation. Ito yung galing kay Minister Otan, scriptural meditation. Ito yung pagbinasa mo. Kagaya nga nito ng binabasa ko, ganun pala ang itsura ng kaaway. Ang gagawin, ang end result sa iyo, sabi nga doon, lalapain ka. Kakainin ka ng buong buo. Although, ang kanyang strategy is very subtle, di ba? Hindi mo siya namamalayan nag-i-enjoy ka Nung pala, nabihag ka na. Kaya mahalaga din yung yung community accountability. Kasi, hindi lang yung sarili mo ang maapektuhan Pati yung mga kasamahan mo, apektado sila. Di ba? Kaya, kailangan yung aware din tayo na damay yung mga mahal natin sa buhay. Ang dami na nating mahal sa buhay ngayon, di ba? Napakalaki na ng ating pamilya at nakakatuwa silang makita. So yung pag nakikita natin sila, yung binabalyo natin yung kahalagahan ng relasyon natin sa bawat isa. At dahil doon, maingat na tayo mga kapatid. Huwag nating bigyan ng yung masaktan man lang si Lord at madamay yung ating mga kasamahan, mga kaibigan, mga minamahal. So, yan. At lagi rin tayong kinakailangan nito self-reflection and examination. Actually, lagi kong na-experience yan. Kasi, every time na nag-uusap kami dyan, ni Pastor Rafi, Minister Ernie, yung mga matatanda ng napakaraming wisdom sa kanila. Yan, ito yung natutunan ko kay Pastor Rap, na ingat kayo dyan, kasi ito ang kahihinatnan ninyo. Ganun siya. Kita niya yung yung mangyayari na, basta mag-ingat kayo dyan. Yan, sabi. Hindi niya kami hinahayaan na, yung, kasi naranasan niyo na rin Kaya, lagi kayong pinag-iingat.
Tapos kailangan din natin yung spiritual discipline. Alam ba ninyo itong spiritual discipline? Kasama dito yung fasting. Oh, ilan na lang sa atin ngayon ang nagfa-fasting. Mahalaga din yun, mga kapatid. Yung ibinababa mo muna yung pangailangan ng iyong katawan at inuuna mo yung mga spiritual na bagay-bagay. Fasting, kasama yung solitude. Alam ba ninyo yun? Nang si Jesus lumayo para mag-pray, magpapag-isa lang siya. Kasama din niya yung service. Spiritual discipline, kasama ang service. Di ba yung unahin mo muna yung ating mga pangailangan ng iba bago yung sa iyo. Natutunan ko yan kasi nung una, sabi ko, pupunta ako dyan sa prayer meeting, lugi ako dyan. Ako pa magpapamerienda. Sasara ko ang tindahan, wala akong kikitain. Lugi ako dyan. Tapos, minsan may narinig ko yung worker, nagturo siya, sabi niya, the word of God is profitable. Narinig ko yung salitang profit, negosyante ako. Sabi ko, gusto ko yan. Kaya yun, sumama ako. Pinakinggan ko yung sinasabi niya. Oo, may kita doon eh. At totoo nga pala yun, mas maganda, mas mabuting mag-alaga ang Diyos kaysa ikaw sa sarili mo. Kung ako magbabantay ng tindahan ko, limitado ako kasi ako lang. Pero kung si Lord, nako, anong mamamangha ka? Meron nga akong narinig. Nagpagawa daw ang hari ng isang bansa ng golf course. Golf course. At inimbitahan niya ang mga top of the line players, sina Palmer, Tiger Woods. So nandun silang lahat, naglaro. Nung kainan na, dinner time, kinausap ni Hari yung isa, yung Palmer. Ano yun? Yung green jacket, yung mga yun eh. Sabi niya, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi nung Hari. Sabi niya, I wanted a club. Yung club yun yung... So, nung umuwi na siya sa Amerika, weeks, hintay na siya hintay. Walang dumarating. Tapos, after a month or so, may dumating ang laking envelope. Laking envelope. Tapos nakalagay doon, from the king of this kingdom, sabi niya. Tapos nang binuksan niya, 500 acres of land. That is a club, golf club. Imagine, kasi tayo, ang nasa isip natin, yun lang. Pero ang hari, kung mag-isip, iba. Ibang klase ang mag-isip ang hari. Ano yun? Yung wakwak. Ganun ang binigay niya. Kasi alam niyang golf club yun eh. Akala niya yung pamalo lang. Akala niya yung isip niya kasi, limitado doon sa parang kanyang... yung sabi mo kanina, narinig mo yung, ano sa Tagalog yung profitable? May kita, sabi may tubo. mo. Sabi mo, may kita dyan, sama ako dyan. Oo, nakita mo si Lord. Okay. Totoo Amen, yun. amen. Totoo yun. Kaya... Yun ang profit nating lahat. Opo. Nakita natin si Lord. Opo. Nakilala natin siya. Actually, kanina nga nung nababasa ni Minister Otan yung upang masunod mo ang mga nakasulat doon. Sabi ko, yung pagsunod na lang natin, blessing na yun eh. That's it. Hindi mo na kailangan pumunta pa doon sa ikaw ay magkakaroon ng ganito. Yung pagsunod na lang, so much blessing na yun. Kaya nakakatuwa. Mga example, meron akong examples examples from the Bible, ng mga alertness. Una ay si Jesus prayerful vigilance. Sa Matthew 26:36 hanggang 46. Si David's spiritual awareness, doon sa Psalms 139, 1-24. Ganon din si Saint Paul. Paul's alertness to spiritual battles. Ephesians 6. Grabe yung Ephesians 6, di ba? So, sa everyday life natin din, kailangan din natin maging alert.
maging alert tayo sa weather. Di ba? Lalo na kung may mga lakad, at least alam mo, magdadala ka ng payong, dala ka ng extra t-shirt, mababasa ka. So, even yung mga emergency alerts, di ba? Pagka nagkasunog kaya, alam niyo ang gagawin ninyo. Pagka nagkalindol ng napakalakas, alam ninyo na ang gagawin ninyo. So, kailangan din nating maging alert sa mga ganyan. Kasi, hindi natin alam eh. Tapos, security alerts. Lagi ko napapanood yung may naglalakad na babae, may bag. Tapos may darating na dalawang riding in tandem. No? Ang gagawin ng babae, tatapon niya sa kabilang pader yung kanyang bag kasi yun ang aagawin. Yan, security alertness. Lagi tayong alert sa mga nagaganap sa ating kapaligiran. At yung panghuli, siyempre, yung health alertness. Kailangan maging vigilant din tayo sa pagbabantay ng ating katawan. Kasi ito yung ginagamit ni Lord para maging vessel ng kanyang... Kaya yun yung mga hiling ko kay Lord na maging alert tayo sa lahat ng dako ng ating buhay. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. So sa Joshua 1:8, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, kapag ikaw ay nagbabasa, nag-aaral, tumatalima, magiging fruitful ang iyong buhay, it will keep you from sin. Ano yun sa pangalawa mo? You will know your next step. Kay Minister Ali naman, ganun din yung awareness tayo kasi yung ating enemy, the devil, is roaming around looking for someone to devour. To devour means to destroy. So, we all know that our salvation is secure. Nasa John 6, 39. And we know that nothing can separate us from the love of God. Pero yung enemy natin, pag tinukso tayo, nakaka-affect yan sa ating buhay. It weakens, it will really affect our fellow brothers and sisters, not only ourselves. Kasi meron tayong kaya nga nung Lunes, deal thoroughly with sin. Kasi meron sin ng commission, knowledgeable na tayo doon dahil by God's grace, alam natin yung mga sin of commission. Pero meron din tayong sin of disposition na very seldom nagkakaroon ka. Sabi mo kasi ang ways, reflect and self-awareness, discipline. Ano yung apat na sinabi mong mapakahalaga? So, self-reflection, spiritual discipline, alertness, that is Community the accountability, yan, nakakadamay. The enemy, subtle talaga yon. So yung sin of disposition, seldom nadidil. Lalo na minsan yung sin of omission. Yung knowing what is right as hindi mo naman nagagawa, yung sin of disposition ay yung katulad ng mga kasalanan sa ating emotion, sa ating kaisipan, so sa ating pagpapasya, disposition yun. An example siguro, yung mga nabigay nung Lunes, yung inggit, kasalanan din yun envy, tapos minsan ang dami nating na bibigyan ng priority, so on and so forth, na tantamount to idolatry, di ba, witchcraft. So may mga sin of disposition na minsan na taken for granted. Kaya nga ang sabi, ang antithesis sa alertness and vigilance yung mental fuzziness. Delikado yun. Ibig sabihin yan, wala kang clear na stand or vision. So, delikado. Kaya nga ang utos, be vigilant and sober, alertness, spiritual alertness. So thank you, Lord. Amen, amen. Thank you, Lord, sa ating Psalms 25 verse 5, Joshua 1:8, and 1 Peter 5:8.
God bless mga kapatid, and we will end up in the song sa atin, and see you tomorrow sa ating awit ng pag-ibig. And Sunday, si Lord nang magbibigay sa atin ng grasya na tayong lahat ay makapunta sa kanya-kanya nating fellowship. Thank you, Lord. God bless us po, mga all. In kapatid. Jesus' name. Yes, amen, amen. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakamay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Sa bagong buhay, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Second Timothy 2:2.